Ipinaubaya ng Malacanang sa Kongreso ang resolusyon kaugnay sa pagpapaliban ng SK elections. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, kinikilala ng palasyo ang Kongreso bilang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Samantala, sinisimulan na rin ng Malacanang ang proseso ng pagpili sa papalit sa mga magre-retirong hepe ng ilang komisyon. Si Elena Luna sa detalye. Sinabi ng palasyo na marapat na hintayin ang magiging pasya ng Kongreso sa resolusyong inihain patungkol sa sangguniang kabataan elections. Binigyang diin ni PCOO Secretary Sunny Coloma ang paniniwala ni Pangulong Aquino na kailangang magpatupad ng reforma sa konsepto at sistema ng SK. Ito ay habang kinikilala ng ehekutibo na ang Kongreso ay isang hiwalay at kapantay nilang sangay ng pamahalaan. Hintayin na lang natin dahil sila naman ang nagpapasya. Meron ng umiiral na batas, sinunod naman yun ng COMELEC, nagtakda ng eleksyon, February 21, 2015. Pero meron ngang House resolution ngayon for which we are told they are awaiting similar or a concurring resolution from the Senate. Dahil walang administrative supervision ng palasyo sa COMELEC, nararapat din daw na ipaubaya na sa komisyon ang pagpapasya sa mga makinang gagamitin sa eleksyon. Sinabi ito ng palasyo habang nananawagan ng ilang senador na itigil ang kontrata sa Smartmatic para sa pagpapaayos ng mga gagamiting PCOS machines. Kaya wala pong administrative supervision ang Pangulo o sino man sa ehekutibo sa kanila. Siguro dapat na lang ipaubaya yan sa pagpapasya ng chairman and commissioners of the COMELEC at inaasahan na sila bilang mga lingkod bayan ay magiging responsable sa pagtugon sa mga itinatanong sa kanila at sa mga question hinggil sa mga proseso nila. Pinangungunahan ng COMELEC ni Chairman Sixto Brillantes na nakatakdang magretiro sa susunod na buwan. Ayon sa palasyo, sinimulan na nila ang proseso sa pagpili ng papalit ng COMELEC Chairman. Ngunit hindi nila masagot kung kasama sa shortlist na isinumite ng Judicial and Bar Council si Justice Secretary Leila de Lima na kilalang election lawyer. The vetting process is still ongoing as this involves the appointment of a chairperson of an independent constitutional body. Due diligence is being exercised to ensure that the prospective appointee possesses the necessary qualifications and will meet the people's expectations in terms of competence and integrity. Ibinunyag ni Secretary Coloma na kasama rin sa ginagawang deliberasyon ng palasyo ang mga susunod na mamumuno sa Commission on Audit at Civil Service Commission. Kapwa matatapos na ang termino ni COA Chair Grace Polidutan at CSC Chairman Francisco Duque III sa darating na Pebrero. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.